Lukas, Kabanata 7. Nang matapos na niya ang lahat ng kanyang mga pananalita sa mga pakinig ng bayan, ay pumasok siya sa Capernaum, at ang alipin ng isang senturyon na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparaon niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo, na ipamanhik sa kanya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. At nang magsidating sila kay Jesus, ay ipinamanhik nilang mapilit sa kanya na sinasabi, "Karapat-dapat siya na gawin mo sa kanya ito, sapagkat iniibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga." At si Jesus ay sumama sa kanila, at nang siya'y dinalubhang malayo sa bahay, ay nagsugo sa kanya ang senturyon na mga kaibigan, na nagsisipagsabi sa kanya, "Panginoon, huwag ka nang maligalig, sapagkat di ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Dahil dito'y hindi ko inakalang ako'y karapat-dapat man lamang pumarian sa iyo. Datapwat, sabihin mo ang salita, at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan. May nasasakupan akong mga kawal, at sinasabi ko rito, yumaong ka, at siya yumayaon. At sa isa, halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa." At nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay nagtaka siya sa kanya, at lumingon at sinabi sa karamihang nagsisisunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Hindi, kahit sa Israel man." At pagbalik sa bahay ng mga sinugo, ay kanilang naratnang magaling na ang alipin. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naparoon sa bayan na tinatawag na Nain, at kasama niya ang kanyang mga alagad, at ang lubhang maraming tao. At nang siya nga'y malapit na sa pintuan ng bayan, narito, inilalabas ang isang patay, bugtong na anak na lalaki ng kanyang ina, at siya'y bao. At kasama niya ang maraming tao na tagabayan. At pagkakita sa kanya ng Panginoon, siya'y kinahabagan niya at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." At siya'y lumapit at hinipo ang kabaong. At ang nangagdadala ay tumigil at sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At naupo ang patay, at nagpasimula magsalita, at siya'y ibinigay niya sa kanyang ina. At sinidlan ng takot ang lahat, at niluluwalhati nila ang Diyos, na sinasabi, "Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta, at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya sa buong Judea, at sa buong palibot-libot ng lupain. At ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga bagay na ito. At sa pagpapalapit ni Juan sa kanya ng dalawa sa kanyang mga alagad, ay sinugo sila sa Panginoon, na nagpapasabi, "Ikaw ba gayaong paparito, o hihintayin namin ang iba?" At pagdating sa kanya ng mga tao, ay kanilang sinabi, "Pinaparito kami sa iyo ni Juan Bautista, na ipinasasabi, ikaw ba gayaong paparito, o hihintay namin ang iba?" Nang oras na yaon, ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot at masasamang espiritu, at kanyang pinagkaloobang mga kakita ang maraming bulag. At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, "Magsiparoon kayo
At sabihin niyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangakita at nangarinig. Ang mga bulag ay nangakakakita. Ang mga pilay ay nagsisilakad. Ang mga ketongin ay nangalilinis. At ang mga bingi ay nangakaririnig. Ang mga patay ay ibinabangon. Sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. At nang mga kaalis na ang mga sugo ni Juan, ay nagpasimula siya magsalita tungkol kay Juan sa mga karamihan. Ano ang nilabas ninyo upang mamasdan sa ilang? Isang tambong inuuga ng hangin? Datapwat, ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na masiselang? Narito, ang nagsisipanamit ng maririlag at nangabubuhay sa pagmamaselang ay nasa mga palasyo ng mga hari. Datapwat, ano ang nilabas ninyo upang makita? Isa bagang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at higit pa sa isang propeta, ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng inyong mukha na maghahanda ng inyong daan sa unahan mo. Sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak na mga babae ay walang dakila kaysa kay Juan. Gayunmay, ang lalong maliliit sa kaharian ng Diyos ay lalong dakila kaysa kanya. At pagkarinig ng buong bayan at ng mga maniningil ng buwis ay pinatotohanan ang Diyos na nagsipagbautismo ng bautismo ni Juan. Datapwat, pinawalang halaga ng mga pariseo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi napabautismo sa Kanya. Saan ko itutulad ang mga tao ng lahing ito? At ano ang kanilang katulad? Tulad sila sa mga batang nangakaupo sa pamilihan at nagsisigawan sa isa't isa na sinasabi, tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo nagsisisayaw. Nanambitinan kami at hindi kayo nagsitangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay at hindi umiinom ng alak at inyong sinasabi, siya'y may isang demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom at inyong sinasabi, narito ang isang matakaw na tao at isang mangiinom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. At ang karunungan ay pinatotohanan ng lahat ng kanya mga anak. At ipinamahnik sa kanya ng isa sa mga pariseo na kumain kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng pariseo at naupo sa dulang. At narito, ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento at nakatayo sa likuran sa kanya mga paanan na tumatangis. Ay pinasimula niyang dinilig ng mga luha ang kanya mga paa. At ang mga ito'y kinuskos ng buhok ng kanyang ulo at hinahagkan ang kanya mga paa at pinapahiran ng ungwento. Nang makita nga ito ng pariseo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo, na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isa ay may utang na 500 denaryo, at ang isa ay 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi,
Inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, "Matuwid ang pagkahatol mo." At paglingon sa babae, ay sinabi niya kay Simon, "Nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat, dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskus ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapwat siya, buhat nang ako'y pumasok, ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Datapwat, pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya ay umibig ng malaki. Datapwat, sa pinatatawad ng kaunti, ay kakaunti ang pag-ibig." At sinabi niya sa babae, "Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." At ang mga kasalanan niyang nangakaupo sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang magsabi sa kanilang sarili, "Sino ito na nagpapatawad pati ng mga makasalanan?" At sinabi niya sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaong kang payapa."